Ghost Vlog Lexter Hiking TV. Ito ang gabay at aligabay na nagbibigay sa mga taong nawala ng pag-asa. Ito ang programa ito ay para sa iyo. Ayan, magandang gabi na napatas ng programang Gabay at Aligabay. Ito muli ang inyong host ayan, no? Pete Senior, Beba Pete Senior, no? Natapos na, no, ang ating Sinulog Festival. Ayan, no? So, nakapunta tayo doon. Maraming salamat sa ating mga walang sawang pagsuporta, especially sa ating mga sponsor at sa ating supporter, no? Si Ate Bing ang ating supporter. Pasalamatan natin, always yan. Mr. Lee Art TV, ayan. At saka Kapiso Vlog. Pete Senior, Biba Pete Senior na nakit ang atong bagtak at least nga kita ning lahotay yudda, no? Sa atong pagsaulog sa Pete Senior Biba, no? Sa atong kapistahan diha sa city sa Cebu, no? Ayan, papaslamat natin na to ang Batang Santo Niño. Ayan, no? Maraming salamat, no, sa walang sawang pagsuporta at ang ating mga sponsor, no. Ngayon mahalaga na naman ang ating pag-uusapan ngayon, no, tungkol sa mga kung ikaw ay minamalas, kung ikaw ay sinusumpa, no. Kung ito ay kung ikaw ay naniwala sa isinusumpa, no, sa iyong mga friend, sa iyong mga kalapit na tao or sa taong naiinggit, no, malaking inggit sa iyo. Ito ay malalaman mo lang, no, sa isang mga kondisyon, no, sa isang mga palatandaan, no. Yan po ay mga palatandaan kung ikaw ay isinumpa sa taong ito. So ayan, no. Bago pa naman natin isa-isa yung mga yung topic natin, kung paano malaman kung ikaw ay sinumpa, no, kung bakit ka pa palaging minamalas, palaging may mga nangyayari na hindi mo inasahan. So ayan do, bahalaga natin pag-uusapan yan. 10 mga dahilan yan. Okay, bago pa natin tatalakayin ang ating main topic ngayon is magbigay muna tayo ng mga hula, no? Pero bago natin maghuhula sa mga taong kailangan mga sudyak natin na ibigay, no? Maganda talaga ang ating pagsinulog dyan sa Cebu City, no? Sa ating pagsali sa festival. Maganda talaga kasi mainit siya, medyo mawala ang kanya, basta maganda talaga, no, ang ating pagpared. So ayan, ang ating pagsali sa pared, maganda. At actually doon po kami sa SRP at saka bago pa kami pumunta sa SRP, doon po na tayo sa SM Seaside, no? Nagpapalamig muna tayo doon. So ayun, maganda talaga ang ating samahan at kilusan, no, sa Sinulog. Ayan, no, maraming salamat, no, sa ating mga nakikita doon. Marami po tayong nakikilala, marami po tayong nakakilala sa akin, no. Ayan, no, so nagpapasalamat talaga tayo na hindi po tayo nawala ng pag-asa, no. Kasi po mataas talaga at nakapiesta pa kami sa ang Hasil. Kasi may kakilala po ako doon at doon po nakapista tayo doon sa ang Hasil. So, libre ang paniod to. So, nagpapasalamat po ako sa bahay, no, na sinasakahan namin sa ang Hasil, no. Happy Fiesta sa ang Hasil. So, ayan, maraming salamat. So, ayan. Okay, so let's proceed tayo sa ating hula ngayon. Ang huhulaan natin sa pinanganak ng taong 1985, no? Kaya ngayong araw, kung ano ngayong days or paparating na this month, no? Na February at saka Marso. Okay, tignan natin ang iyong gabay at aligabay kung ikaw po ba ay 1999. Okay, tignan natin ang iyong hula.
Okay, kung ikaw ay isang lalaki para sa iyo ito. Kung ikaw ay lalaki, magkakaroon ka ng panibagong pag-ibig, no? Sabi daw dito sa iyong unang card ay ikaw ay magkakaroon ng unang pag-ibig. Kayo daw ay magkakaintindihan, kayo daw ay nagkakita at magkatagpo dahil sa iyo at tinadhana po kayo at maganda ang inyong pagsasama. At pangalawang card nagpapakita dito, ikaw ay hindi basta-basta na iiwanan, hindi ka basta-basta na iwanan yung minamahal mo dahil ayon sa braha mo nagpapakita lamang na ikaw ay desidido at importansya po yung taong papasukin sa iyong puso dahil ikaw ay nagpapakita dito malakas ang iyong kapit at malakas ang iyong aura nagpapakita lamang na ikaw ay totoong nagmamahal. At nagpapakita dito sa pangatlong beses na card ay magkakaroon ka ng mga balakid na papasok ngayong Marso dahil nagpapakita dito na talagang kakayanin mo daw kahit sa anong tag-init at tag-araw, panibagong panahon at nakikita dito na ikaw ay lumalaban sa takdang panahon kung magkakaroon ikaw ng totoong buhay or totoong pamilya. Nakikita lamang dito na ikaw ay pinapakita lamang dito na lahat ng mga balakid ay sasaluin mo. Ayan. At napapakita dito sa pang-apat na braha, napapakita dito na magkakaroon ka daw ng tinatawag na successor na sa ng panahon dahil sa iyong porsigido, dahil sa iyong lakas at sa iyong matulungin at madiskarte. Nakikita dito na dumating daw sa point na ikaw ay magkakaroon ng asinso, magkakaroon ng magandang negosyo sa trabaho o sa pamilya. At panglimang card ay nakikita naman natin dito, ikaw ay bigyan ng totoong asawa na posibleng kaatabay mo sa iyong buhay at magkakaroon ka ng magandang oportunidad sa iyong buhay. Ayan sa mga hula sa 1997. So ayan, no? So maganda talaga ang pinapakita sa card sa iyo. So ayan, no? So ayan, no, sa 1997. Okay, sa next naman, ayan, hula naman tayo sa babae na naman ito. Ito ay sa 1999 at 1999, no, sa hula sa babae. Okay, sa babae naman, ngayong February at saka Marso. Okay, sa Marso. Sa babae, ito ay para sa babaeng, kung ikaw ay isang babae ngayong 1999, magkakaroon ka ng magandang amo kung ikaw ay magtatrabaho. At nagpapakita dito pangalawang beses, magkakaroon ka ng anak. At makikita natin dito na posible pong maganda po yung samahan ninyo sa iyong asawa at sa iyong buong pamilya dahil binibless po kayo ngayong paparating na buwan. At nakikita dito na posible pong may isang lalaki na yung partner mo na magkakaroon ka ng magandang tao or magandang asal na tao at posible pong bigyan ka ng magandang oportunidad sa buhay mo at magkakaroon ka ng magandang buhay at maginhawa dahil sa taong ito ay posibleng magdadala ng swerte sa iyo dahil ang taong ito hindi ka po pabayaan sa anumang oras dahil ito ay nakatakda na sa iyong buhay. At nakikita natin dito posibleng may tatlong tao na magkakalapit sa iyo na magkakaintindihan kayo at suportado ka at walang iwanan po ito dahil sa nakikita natin dito asosyo mo siya sa trabaho or sa negosyo dahil nagpapakita lamang dito na may posible pong masakses po yung pinapangarap mo na oportunidad sa iyong buhay. At panglima, at nakikita natin dito is bad po siya, no? Medyo may negatibo po ang panglima. Panglima daw dito ay nakikita natin to may pag-ibig na may pagkakahiwalayan. Hindi naman siya totally nagkakahiwalay kayo dahil parang something na medyo negatibo lang dahil po may sa iyong partner is may mga basihan kayo na bakit po kayo ay lumalamig yung pag-ibig dahil po sa isang kondisyon or sa isang pangarap na hindi nyo naintindihan. At nakikita natin dito, binigyan ka po ng
parang something na ginagabayan ka parang hindi masaktan ng lubusan. Dahil sa pinapakita dito, lumalaban ka daw at magkakaroon ka ng maginhawang buhay. Ayan, para sa iyo. Ayan, no? So, maganda po ang pinapakita sa ating mga hula. Okay, manghuhula muna tayo sa pinapanganak. Kung ikaw ay pinapanganak, may zodiac sign na ikaw ay isang Libra, no? Sa Libra po ito. Kung ikaw ay pinanganak ng Libra, para sa iyo naman ito, babae at saka lalaki ito. Kung ikaw ay Libra, unang card na pinapakita sa iyo, magkakaroon ka at mag-asawa ka daw. At nakita natin dito, papasok na Marso at saka August, pwede kang makasal, no? Sa anumang oras kung ikaw ay handa na. At pinapakita dito, magkakaroon ka daw ng magandang trabaho o oportunidad sa ibang bansa dahil sa iyong kagustuhan at lahat yung mga pinapangarap mo daw na past, ito ay may liwanag at nagkakaroon ng magandang sitwasyon or magandang dahilan kung bakit ka po makakapunta ng ibang bansa. At nakikita natin dito na posible pong marunong kang mag-keep or magtago sa madilim mong nakaraan or karanasan mo. So ayan po ang pinapakita at magkakaroon ka ng isang anak na posible pong magdudugtong ng swerte sa iyo. So ayan po ang pinapakita sa pangatlong card mo. At nakikita natin dito, pang-apat na card ay magkakaroon ka ng matinding anxiety sa buhay mo. So sabi daw dito is wag ka pong padalos-dalos or magnegatibo or sa isip dahil nakikita natin dito kapag ikaw ay malayo na at kayo ay malayo na sa isa't isa, sa iyong asawa, magkakaroon ka ng hindi magandang pangitain at nakikita natin dito is posible pong full of anxiety, full of negative at halo-halo na, no? Nag-hallucinate po yung buhay mo o yung isipan mo. So kaya po wag ka pong mag-lack or wag mong paniwalaan yung maling intindi sa buhay mo. Yan po ay magkakaroon ka ng matinding anxiety daw ng buhay mo. So ayan, no, sa mga zodiac sign na Libra. Okay, ito ay para sa Ox naman. Okay, sa Ox, so ikaw ay pinapanganak sa Ox, ito ay para sa iyo. Okay, una ay nagkakaroon ka ng matinding mga pangarap. Iyan ay mga pangarap mo na walang kabuluhan. Yan po ay mga wish mo sa buhay na past. Ito ay magkakaroon ka daw ng liwanag. Pero ito ay parang mag-change po yung mind mo na yung mga pangarap mo na past is pwedeng mabaliwala. At ayan po, ang pangalawang card mo ay nakikita dito is magkakaroon ka daw ng matinding parusa. Parang pinaparusahan mo yung sarili mo upang makuha, upang maakit ang isang bagay or makuha ang isang tao na matagal mo nang inaasam-asam. So magkakaroon daw ng parang biglaan, no? Or something na makuha mo daw yung mga pangarap mo. Bagkus ito ay ginagamitan mo ng dahas or something na lakas, no, upang ito ay makuha. At nakikita natin dito magkakaroon ka daw ng isang magandang oportunidad kapag ito ay nakuha mo sa tamang panahon or sa tamang oras yung buhay mo na matagal mo nang iniisip or ininda. Dahil sa nakikita natin dito, magkakaroon ka ng isang babae na posibleng kukontrolin ka, pero nakikita natin dito malakas po yung aura sa isang babae at maniniwala ka daw dito, pero wag mong ibigay 99% yung tiwala mo sa isang babae dahil isang babae is magkakaroon ka ng problema, no? Dahil mahina ka po sa isang babae kung ikaw ay lalaki. May good fortune ka daw at nakikita dito magkakaroon ka ng swerte ngayong papasok na January, February, March, April at saka May, June, July at saka August. Magkakaroon ka ng may mga swerte pa na paparating sa iyo. Kung ikaw ay mahilig magpatad sa high alay or something sa mga loto or swertes, posible kang manalo ngayong mga buwan na binabanggit ko. Dahil nasa iyo ang Wheel of Fortune, posible pong magkakaroon ka ng
hindi lang po sa panalo, kundi may mga swerte or oportunidad sa iyong paparating or lalo na sa trabaho mo. So ayan. At pang-last, magkakaroon ka daw ng matinding or shock sa buhay mo. Ano po mga shock po? Ito po ay posibleng magkakaroon ka ng something na matinding balakid or something problema dahil something na parang something na hindi mo inasahan na biglang darating sa buhay mo. Kaya po mag-ingat-ingat ka dahil ito ay posibleng mangyayari sa anumang oras para sa iyo. Nakikita naman natin dito malakas po yung kapit at malakas po yung aura mo. Sapagkat huwag ka pong maniniwala sa isang tao dahil posible pong magkakaroon ka ng parang akrus, no? Parang something na problema. So ayan, no? So wag mong dagdagan or wag ka pong magbibigay or wag ka pong maniwala 99% sa yung taong inaasahan mo. So ayan po, no, para hindi ka po mabulyaso. So ayan. Okay, para yan sa iyo. Okay, next. Ito ay sa mga taong Leo. Okay. Kung ikaw ay pinanganak na zodiac sign ay isang Leo. Okay, para sa Leo. Nandito na po yung masigasig mo sa unang braha. Kung ikaw ay Leo, maganda po yung pusura mo, maganda po yung aura mo. May mga tao pong maniniwala sa iyo at sa iyong kagandahan dahil mabagsik at masiksik ang iyong pangangatawan at malakas yung kapit at aura mo ngayong taong 2024. At sa anumang mga buwan na malakas at maswerte ka dahil nakikita naman natin dito is nandyan na po yung talented, yung pangatawan, yung aura, at bagsik mo. Unang card yan. At pangalawa, nakikita natin dito medyo mainitin yung ulo mo. Pero hindi yan makukuha or hindi yan madadala or makaepekto sa iyong pamumuhay na pang-araw-araw. Dahil yan ay given na at nakikita natin dito may mga tao pong maniniwala at medyo may matatakot minsan sa iyo dahil sa iyong lakas at aura. At nakikita natin dito sa pangatlong bisis, mag-ingat-ingat ka lang dahil po may mga positibong mangyayari sa buhay mo dahil sa isang tao, minsan sa relasyon, mahina ka sa nilalang kapag babae ang kalapit mo. At pangatlo, nakikita natin dito, mostly comfortable ka sa iyong sarili at sa anumang oras at nasaan ka pupunta, yan po ay komportable ka at malakas yung aura mo. At nakikita natin dito, wag ka lang pong basta-bastang maniniwala sa isang tao or sa isang lapit ng friends mo dahil minsan po is magbibigay ng negatibo. Kaya po medyo nawawala ka po sa balanse at medyo mawawala ka po sa patnubay ng buhay mo. Kaya po mag-ingat-ingat ka sa iyong close friends dahil yan po ang close friends, yan po ay magdadala ng malas sa iyo. At panglima, makikita mo daw yung swerte na dindaanan mo at nakikita ko nandyan sa iyo ang alas dahil malakas po yung think mo, positibo mo at hindi ka daw mawala ng pag-asa dahil nasa iyo na o nakagabay na at nasa iyo na ang swerte dahil kung ikaw ay gumagawa ng maganda or kumikilos ka daw sabi ng card mo is posible pong malakas at maraming mararating sa iyo. Kung ikaw ay mahilig sa trabaho, mahilig sa negosyo, kung ikaw ay gumagawa ng maganda, yan ay may ikakabunga daw or may kapalit or may something na swerte na biglang dadaan sa iyo dahil po sa iyong aura, dahil po sa iyong kapit at dahil po sa iyong lakas. Yan po ay nagbibigay ng magandang oportunidad daw sa buhay mo. Yan po ang mga Leo. So ayan na, maganda po ang inyong pinapakita sa Leo na zodiac ngayong taong 2024 at sa mga binabanggit kong month, yan po ay maswerte ka. Okay, sa panahon naman tayo, huhulaan naman natin ang panahon. Okay, sa panahong babanggitin ko na buwan, ito ay sa March, April, May at saka June. Okay,
tingnan natin ang mga posibleng mga panahon na dadarating. Ano po mga pinapakita? Okay, sa pinapakita sa panahon, nakikita natin dito, medyo may tag-init pero ito ay may nagmumonopolya na matinding mga malas or salot. At nakikita natin dito magkakaroon ng gipitan or mga power government na parang nagpo-force, no? Or magkokontrol. At nakikita natin dito posible po mga taong pinapaasa yung mga bahay or lupa na yung mga bahay lupa, yung mga something na pinapaasa kayo, no? Posible pong hindi magkakaroon or something may parang maluloko kayo, no, sa mga ganun dahil po paparating na dyan na po yung mga buwan na posibleng malaman mo. Okay, pangatlong ito ay something na matinding sakitan. Times 3 po yung sakitan na ito na papasok naman, no, dahil po ito ay posibleng sa ating government, sa ating panahon at sa ating pang-araw-araw na pangkabuhayan. May posible pong news na papasok na posibleng ikakasakit nating lahat. At nakikita natin dito posible pong magkakaroon ng magandang oportunidad sa ibang bansa. Lahat ng mga taong posible pong may pagbabago, lahat ng mga worker dito sa Pilipinas o mga tao, doon po maghahangad ng oportunidad sa ibang bansa dahil doon po yung malakas na offer. Posible pong 99% po yung mga taong Pilipino posibleng papasok sa ibang bansa dahil doon po yung 99% na magandang oportunidad. So ayan po ang mga panahon na ipinapakita sa ating mata at gabay at aligabay. Dito muli, no? Ito muli ang inyong host na si Lexter at magsasabing magandang araw sa inyo. Pero bago pa natin, may mga 10 pag-uusapan tayo kung ikaw ay malas. So ayan, no? So mag-uusap tayo. Unang malas, ito ay bakit po sinusumpa. So ito po ay sinusumpa, no? Ang ating main topic ngayong araw. Okay. May 10 dahilan kung ikaw ay isinusumpa, no? Sa iyong friend, kaanak, kaaway, or kalapit sa iyo. Una, mabantayan or malaman mo. Unang dahilan, bakit sinusumpa ka? Bakit po may ganong bagay or bakit po may something na nag-iiba sa iyong buhay? Okay, una, isinusumpa ka, no? Kung ikaw ay sa iyong friend, ito ay malaman mo unang dahilan. Unang dahilan, kung ikaw ay isinusumpa, medyo palaging shortin sa pera. Una yan. Palaging shorted sa pera, no? Palaging nauubusan ka, palaging nawawalan ka, palaging hindi maganda yung takbo ng buhay mo, yung takbo ng oras, yung takbo ng pangkabuhayan pang araw-araw mo, parang always kang shorted. Yan po ay unang dahilan. Pangalawang dahilan, kung ikaw ay sinusumpa, ito ay pangalawang dahilan, ito ay palaging may naramdaman ka sa iyong pangatawan, palaging may sakit, palaging may dinadalang parang something na hindi maganda talaga, no, yung takbuan, no, parang something na may pagdududa. At pangatlo, may something na kung ikaw ay minamalas or sinusumpa, palaging short sa pagkain, parang palaging short sa pang-araw-araw na pangkabuhayan, no? Parang something na palagi kang naubusan ng bigas, tubig, lahat, no, sa iyong buhay kung ikaw ay nag-iisa. Yan po ay malalaman mo lang, no? Kung ikaw lang po ang makakalaman yan. Kung ikaw ay isinusumpa. Pang-apat, ito ay palaging hindi ka masyadong nakakatulog dahil something na palaging may iniisip ka, no? Parang wala namang kabuluhan yung iniisip mo. Yan po ay palaging nawalan ka ng gana, parang nawawalan ka ng control sa buhay mo, no? Parang something na may palaging iniisip ka talaga na wala naman, no, sa iyong plano. Yan po ay parang something na parang may kulang, parang gano'n, no? Okay, panglima, yan po ay isang palagi kang
nawawala ng bagay na palagi kang binubuisit, nagmumura ka, at yung bagay na yun, yung mga pinaka-importante mo kapag ikaw ay lumakad sa malayong lugar, kung ikaw ay may appointment o yung trabaho, palagi kang nalilate dahil po may mga bagay po na posibleng palaging mawala or ma-misplace dahil yan po ay something na kadulutan ng malas sa iyo or sinusumpa ka sa isang tao. Okay, pang-anim, ito ay something na palaging nauubusan ka ng mga kahit kunting barya lang, nawawalan ka. Okay, at pang-7, ito ay palaging paaway bati po kayo sa iyong partner or yung jowa, kung ikaw ay may jowa, kung ikaw ay may asawa, palagi po kayong away ng away, palagi po kayong may problema na dinadala, palagi po kayong may something na kulang sa iyong pamilya, no? Parang palaging nauubusan, lahat na, no? Parang something ganon. Okay, pang-utso, ito ay something na palagi kang may problema sa trabaho, no? Parang something na hindi ka welcome, parang something na may inaaway ka sa trabaho, palaging namumutla, palaging may iniisip, palaging walang gana sa trabaho. Yan. Pang-9, ito ay something na sa pamilya mo palagi kang binubuisit, palagi kang pinapaalala, palaging pinaulit-ulit, at pang-10, ito ay palaging may utang. Ito ay palaging kumukuha ka ng pera sa iba, palaging nangungutang ka sa pera dahil ito ay palaging binubuisit at nauubusan ka talaga. So kaya po mag-need ka po ng utang para ito ay parang matustusan ang pang-araw-araw na gusto mo. Ayan po ang mga isinusumpa na tao. Ayan po, no? So, ayan po ang mga dahilan. Yan po ay mga pangitain kung ikaw ay sinusumpa, parang walang grasya, no, na papasok sa iyo. So yan po ang dahilan kung bakit ka palaging minamalas at yan po ang sumpa, no? Yan po ang dahilan ng sumpa. So pwede mo itong putulin, no? Yan po ay pwede mong putulin, no? Pwede mong putulin ang sumpa. Yan po ay may lunas, no? Yan po ay may lunas. Pwede mo siyang, kapag ito ay naranasan mo, pwede mo itong kumuha ng isang tubig. Sa Biyernes mo ito gawin, no? Sa araw na Biyernes, pwede kang alas 3 sa hapon or 6 p.m. Pwede mo sa 3 p.m., pwede ka sa 6 p.m. Pwede mo itong sumpain ang mga sumpang mga taong nagagalit, na iinggit, at mga taong may gusto lang na pahirapan ka. Okay. Gusto lang na bigyan ka ng malas sa buhay. Okay, pwede mo itong sumpain. Kumuha ka ng isang tubig sa planggana, maliit na planggana, pwede mo itong lagyan ng asin, ang isang tubig, at isulat mo lahat ng mga taong nakikilala sa iyo or may mga taong naiinggit, nagagalit, kalapit sa iyo, at pwede mong isulat ang pangalan doon at ilagay mo sa tubig na may asin, at saka may dahon na isang dahon na hibi-hibi. Ano yung team sa hibi-hibi? Yan po ay isang parang tunok, no, or tinik. Yung dahon sa Tagalog is mahiyain, yung makahiya yung tawag niya, no? Pwede mo siyang lagyan ng makahiya, 10, no? 10 makahiya ilagay mo sa tubig. Pagkatapos banggitin mo lahat ng mga pangalan. Banggitin mo ang lahat ng pangalan bago mo ilagay sa tubig. Una, sulat mo yung mga pangalan, banggitin mo lahat ng mga pangalan at ilagay mo sa tubig na may asin, na may makahiya. Pagkatapos parang something na mupas ka, no, or something na mulakad ka pang 10 bisis po, no? Lumakad ka, paulit-ulit kang lumakad sa tubig. At pagkatapos nagawa mo ng 10, bigkasin mo, no? Lahat ng mga malas sa iyo, lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, ibigkas mo, ilagay mo sa tubig, iwisik mo yung yung palad mo doon sa bowl, no? Lahat ng mga malas mo, kung ikaw ay minamalas sa pera, no? Ilagay mo doon. Minamalas ako sa pera, dyan ka, no?
magpaiwan ka sa tubig. So yan po ang gagawin mo. So yan po ang sumpa. Pagkatapos nalagay mo na lahat na gawa mo na, isasabuag mo na, no, pa talikod. Ayan. No, wag ka pong lumingon, patalikod, at sabihin mo na umalis ka na sa buhay ko, malas. Pumunta at babalik ka na sa kanila. Ayan, no? So, sabuag ka na. Ayan. Isabuag mo na sa palabas, no? Wag ka nang lumingon. So, yan po yung gawin mo para ito ay masumpa ang mga malas sa buhay mo. So, ayan muli. May natutunan muli tayo, no? Ito muli ang inyong host at magandang araw sa inyo. At dito naman tayo, maraming salamat, at hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating main channel, Lexter Hiking TV, at mag-click all bell para lagi po kayong updated sa ating mga panibagong video. Ayan, maraming salamat, and Viva Pete Senior. Maraming salamat, and God bless.